Hello everyone, good morning. Iba ang POV natin ngayon. Gamit natin yung sasakyan. Magmomotor sana ako ngayon kaso bumuhos yung ulan kanina at mukhang uulan na naman buong araw. Medyo madilim na rin yung mga ulap pa rin. So on the way tayong work. Time check natin, it's 9:58 AM. At baka dumating tayo doon mga 10:45. Kasi dadaan tayo ng Cavitex. Babaybayin natin ang Alabang Zapote Road. Hindi tayo dadaan ng River Drive kasi baka may mataas pa rin na tubig at masikip doon. Muntik na kasi akong nadisgrasya doon May muntik na bumangga sa akin noon. So far, the weather looks fine pero I will not be deceived kasi madilim pa yung mga cloud. Ito yung mga slight inconveniences kapag naka 4 wheels ka, yung traffic. Kasi hindi naman tayo makakasingit sa kanan or sa kaliwa, or hindi tayo makaka-lane filter kasi malapad tayo. Kaya naiinggit ako sa mga nagmumotor ngayon. So ganito ka traffic dito. Ma-realize mo ang traffic kapag naka 4 wheels ka na. Hindi kayo masyadong gagalaw. Ito ang caveat ng paggamit ng sasakyan, yung sa traffic. Pinaplano ko talaga magmotor kanina umaga kaso naisip ko baka umulan mamayang gabi, baka bumuhos. Do I think sign yung kanina na magsasakyan na lang ako kasi bumuhos ng mga 5 minutes yung ulan. Hindi ko alam ba't nagsilabasan itong mga green men ng green men ng Las Piñas pa dahil na-miss ba nila mag-work kasi hindi namuulan. So ito pala ay isang automatic gate type shifter siya. Tinawag na gate kasi may mga dadaanan ka pa dito. 2 pedal, isang brake at accelerator. Tapos the rest is bahala na yung transmission mo. Nung nagmamaneho ako dati, nung bata-bata pa ako, nung medyo kating-kati pa ako mag-drive, ginagawa kong parang manual tong sasakyan. Nyari ito, shift ko muna sa low gear. Parang yan yung primera ko, para mas malakas yung hila niya pag arangkadahan. So naka low gear tayo, yan, mas may torque yung sasakyan. Tapos parang manual din, may certain rev ka. Ito, shift, second gear. Di ko alam kung masisira yung transmission ng sasakyan, pero I've been doing this for years. Wala naman naging problema tong sasakyan. Okay pa rin naman yung transmission niya. Nakasegunda tayo ngayon or second gear lang. Medyo humina na yung engine brake kasi syempre yung gear palit ng palit as you shift higher. So nakasegunda tayo niyan. Balik ko sa low gear ulit. Kaya ito may pinakamalakas na engine brake, itong low gear or yung primera niya. Pero hindi siya parang manual na sobrang lakas ng engine brake. Kapag mag-overtake ka, kailangan mo ng torque kailangan mo ng hila ng makina. So kailangan mong i-shift sa lower gear. Yung iba kasi ang ginagawa nila, ilalagay nila sa drive. Ganyan, naka-drive na ganyan. Tapos babanatan nila accelerator. Mas stress yung makina mo kapag binababad mo sa drive. Tapos nag-hard acceleration ka. Kasi fino-force mo yung engine. Oh, sino to? 1. Baka si BBM to. Plate number 1. Kaya pala maraming green boys ngayon. Kasi may code 1 sila or may presidente. Ay, balik tayo. Yung iba kasi ang ginagawa nila, nakalagay lang sila sa drive, tapos babanatan ng accelerator. Mas masisira yung transmission mo doon kasi fino-force mo siyang mag-exert pa ng effort Pero pag gradual ka nag-i-increase ng gear, hindi mahihirapan yung makina mo. That's my opinion, no? Hindi ko ini-stress yung makina ko. Kunyari kailangan ko mag-overtake, sinishift ko sa lower gear, tapos saka ko babanatan yung silinyador ko. Kasi mas may torque siya Pero since nandito na ako sa Manila kasi, wala naman na masyadong akyatan dito. Enough na yung drive, yung naka-D, or yan, yung D dito. Enough na yung D kasi patag naman yung kalsada rito Hindi parang sa Baguio na may mga akyatan dun. Syempre kailangan mo talaga ng buwelo. Nag-shift ka ng second gear, nag-shift ka ng low gear pag aakyat ka.
Tapos pagpababa, ganun din. Mag-shift down ka. So, nag-shift ako ng second gear kasi medyo kailangan ko ng arangkada dito. Yan. Tapos balik ng drive. Ayan ulit. Isa pang maipapayo ko sa mga magda-drive ng automatic or kahit anong sasakyan, istimplahin mo muna yung preno. May mga nagpapaturo sa akin mag-drive nun. Ano sila parang trigger happy sila sa preno Anong ibig ko sabihin nun? Hindi nila tinitimpla yung preno. Pag nagpreno sila, i-hard step nila yung preno. So, syempre, magsastop ng bigla yung sasakyan. Mag-aaral kayo mag-drive. Gradually press the brake pedal. Huwag niyong biglain. Kawawa yung pasahero nyo. Okay, overtaken natin to. Sample yan. Naka second gear tayo. Signal sa right, tingin sa side mirror, go. Yan mas may torque yung sasakyan. Tapos bitaw sa accelerator, shift up. Naka third gear na ako. Tapos pag curve na ganito, shift down ka lang. Yan, mararamdaman mong humihila yung makina mo palikod. Pero ramdam mo, mas mataas yung rev range mo. Yan, so shift ulit ng third gear. Para ka lang nagda-drive ng manual pero walang clutch. So parang ito, yan, nakadrive ako. Ipipiga ko yan. May delay pa. Ayan ang tagal nung acceleration ko. Kasi nag-push-pull pa yung turbo ko. Ayan, ito, naka-accelerator lang to. Medyo pumipiga ako sa accelerator. Makikita naman dito sa, sa speedometer ko. Ayan Pero, pag nilagay ko to ng second gear, ayan, mas may torque ako ngayon. Mas mabilis akong makakarating dun sa speed na gusto ko. Since parang manual trato ko dito, hindi na ako masyadong nagprepreno. Nire-rely ko sa engine brake yung sasakyan minsan. Ayan. Kasi pag medyo lumapit ako dyan, pipreno-preno kasi magkikip ako ng distance dito So gagawin ko dyan, shift ko ng second gear. Ayan, kasi umakyat yung rev ko dito. Ayan. Tapos bumagal na ako. Hindi na ako nagpipreno masyado. Kasi hinahayaan ko yung engine brake na gumana. So lipat tayo ng lane. Shift tayo ng second gear ulit. Para hindi na tayo magpreno pagdating dyan. Yan. Hayaan ko na lang engine brake gumalaw para sa akin. May mga mahilig ditong ganyan, mag-cross ng lane. Ayan diba? So kagandahan nito ulit, naka second gear tayo. Pwede akong mag-accelerate na mas ramdam ko yung speed na nag-gain. So pag ganito rin, lagi yung chine-check yung doon kayo tumingin, wag dito sa may bandang harap nyo mismo. Doon kayo sa malayo tumingin para ma-anticipate mo yung mga pwede mangyari. Tapos kapag maglilipat kayo ng lane, check nyo lagi yung side mirror nyo. Diyan pag expressway na ganito, dapat 3-5 beses ka sumilip kasi mabibilis ang sasakyan dito. Huwag nyo kalimutan mag-signal. Number 1 yan. Para aware yung nasa likod mo or nasa harap mo. Kasi pag nakita ka sa salamin ng nasa harap mo, kung nagtatangka man siyang kunin yung lane mo, mamimitigate mo yon kasi nakita niya ay magsisignal to papunta rito. Ganyan. Ganun din pag nasa likod, pag nakasignal ka, aware sila na nakasignal to, baka magbagal ako, ganun. Ba't ko sinabing baka? Kasi dito sa Pilipinas, kapag nakita nakasignal ka, binibilisan nila lalo. Hindi ko alam kung bakit. Parang ayaw ka nilang pagbigyan. So we're coming almost to a slowdown yan. Naka second gear ako, medyo lalaking ko na yung preno ko. Yan. Hindi ko na siya ilalagay sa low gear kasi dito lang naman tayo. So pupunta tayo dito pa makapagal na ata dito sa left side. So 3 years na ako dito nag-work sa may Pasay na banda. Itong pa left na to, hindi ko pa rin ma-identify yan kung makapagal ba yan or anong road yan. Hindi ko lang yung tawag dyan. So ito na yung panaiaks na kalsada. Pa-airport na yan. Yung nandun sa taas nito, yung tuktok nito, yan na yung galing Okada. Habol tayo, lagay tayo second gear. Kasi kailangan natin yung buwelo. Slow down lang, medyo preno lang dito. Wag kayong magfu-full accelerate ng likuan tas SUV dala nyo. Tataob yung sasakyan nyo. Sakala ko mag-shift na ng gears ngayon kapag kailangan ko na ng buwelo. Pero on a normal basis, naka-drive na lang or naka-D na lang ako. So Ayala Malls, itong nasa left natin. So dito na tayo papasok, itong pa left na to sa may McDo. Tapos dire-diretso, pagdating dun sa may tapat ng Landers, magpapa-right na tayo.
Ganda na nung araw bigla. Medyo nagsisisi ako nagdala ng sasakyan ngayon. Mas gusto ko pa rin magmotor. Anyway, ayun. At least komportable yung papasok sa office ngayon. So time check natin ay 10:38 AM na. Mukhang aabot yung 10:45 ko. Pero di pa makaka-time in nun. Ano pa lang yun. Kakarating ko siguro nung parking nun. At least di ako late ngayon. Okay pa tong sasakyan eh. Walang sira tong transmission na ito eh. 14 years nang tumatakbo. Wala pang major issues sa transmission. Sa mga magtatanong din, mga car guys dyan, naka-remap po itong sasakyan. Pina-remap ko siya in a sense na mas pinatipid namin. Ito. Kasi dati, ang average na consumption nito, pag city driving ay nasa mga 8.1 kilometers per liter lang. So, nung na-remap na to, naging 10.2 kilometers per liter yung konsumo niya. Nice. Tumipid na siya. Pero pag highway to, mga 13 to 15 kilometers per liter. Given na diesel to, tapos medyo may edad na, matipid na yun. At medyo malakas yung perception mo pagdating sa kalsada eh. Kaya mong i-anticipate yung ito, saan pupunta, yun, pupunta ba dito, ganun. Made-develop mo yung skill na yun as you go. Same lang sa pagmumotor yan. Yung mga nagmumotor dyan, mas alert kasi sila mag-drive eh. Kaya mas mabilis yung reaction time nila, mas marunong sila mag-perceive kung saan pupunta yung mga ganitong sasakyan, ganun. So bonus, kapag marunong ka magmotor, tapos nagdadrive ka na rin ng sasakyan kasi na-incorporate mo yung skills mo dun sa motor, dun sa sasakyan. So malapit na ako sa office at ito ang ating POV ng pag-drive ng sasakyan. At sana may mga natutunan kayo or sana nag-enjoy kayo habang pinapanood nyo to. Marami pa tayong i-upload sa mga susunod na araw. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Iwan ka ng like dyan. Comment ka na rin. Bye bye everyone. Stay safe.